Tuloy ang pag-atin ng GMA News ng mga nangungunang balita ngayong Biyernes. Tatlong tulog na lang bagong balik eskwela, 24 oras ang bukas sa mga tindahan ng school supplies sa Divisoria sa Maynila. Price check tayo sa unang balita live ni Jomer Apresto. Jomer. Igan, good morning. Ilang araw bago ang pasukan, hindi pa rin daw ganun karami ang mga namimili ng school supplies dito sa Divisoria sa Maynila. Hindi na nagsasara ang bilihan ng school supplies sa Ilaya Divisoria ilang araw bago ang pasukan. Sa pwesto ng tinderang si Evelyn, shifting sa pagtitinda ang ginagawa nila. Sayang daw kasi kung magsasara pa, lalo't inaasahang mas marami na ang mamimili ngayon ng school supplies. Although mas malakas po ang pang-umaga dahil talagang sa umaga sa gabi rin kahit paano meron pa rin po. Kasi po mahirap din na mailigpit ito. At saka talagang minsan po sa gabi, yung mga biyahero po ng mga gulay, prutas, bumibili rin po sa amin. Pero kahit malapit na ang pasukan, hindi pa rin daw ganun kalakas ang bentahan ng mga ito. Kung presyo ang pag-uusapan, wala naman daw paggalaw dito sa ngayon. Nasa 20 pesos pa rin ang writing notebook, composition notebook, spiral notebook at yarn notebook. Kung gustong makatipid, mayroong mga bundle dito na nasa 180 pesos lang ang kada 10 piraso ng notebook. Ang grade pad paper mabibili ng 35 pesos habang nasa 55 pesos ang intermediate pad paper. Mayroon din silang bundle para sa iba't ibang klase ng papel na nasa 120 pesos lang. 40 pesos daw ang matitipid dito kumpara pag binili ng hiwalay. Pasok ang presyo ng mga yan sa inilabas na gabay sa pagbili ng school supplies ng Department of Trade and Industry. Sa price guide, naglalaro sa 3 pesos hanggang 18 pesos ang kada piraso ng lapis, hanggang 21 pesos naman ang kada piraso ng ballpen. Ang eraser hanggang 20 pesos ang kada piraso, hanggang 69 pesos naman ang sharpener o pantasa. Bukod sa murang school supplies, mayroon din dito mga black shoes na nasa 150 pesos ang pinakamura, habang nasa 300 hanggang 500 pesos naman ang mga backpack. Sabi ng mga nagtitinda, kung maraming bibilhin, may discount pa rin naman na makukuha sa kanila. Igan, sabi ng DTI, pwedeng bisitahin ang kanilang official social media accounts para makita ang kumpletong gabay sa pagbili ng school supplies. Para naman sa mga mamimili ngayon dito sa Divisoria, maiging magbaon po kayo ng payong dahil maulan ngayon dito sa Divisoria. At live mula dito, ako po si Jomer Apresto para sa GMA News. Lipat naman tayo sa Baclaran, Parañaque para silipin ang presyo ng school uniforms, bags at shoes. May unang balita live si Bam Alegre. Bam! Igan, good morning. Pasok ka na sa Lunes at alamin natin yung presyo ng mga school uniform pati ng ilang mga basic needs dito sa mga bilihan sa Baclaran, Parañaque. Bagong school year, bagong bihis din para sa maraming estudyante. Dito sa Redemptorist Road sa gilid ng Baclaran Church, maaga nagbukas ang ilang tindahan ng uniforme. Depende ang presyo sa size. Sa karaniwang puting polo na uniform, may mabibili na mula 165 hanggang 250 pesos. Panloob ng mga t-shirt nasa 180 pesos. Sa mga pantalon naman, iba't iba ang kulay para sa magkakaibang paaralan. May mabibili ng 165 pesos para sa mga pang-elementary at hanggang 380 pesos naman para sa nasa high school. May nabibili na rin mga sapatos, depende sa size at quality. Makakapamili na mula 350 hanggang 500 pesos. Sa mga school bag naman, may mabibili ng backpack na may magandang design mula 385 pesos. Pwede pa raw tawaran ito. Meron ding trolley bags at may mabibili na mula 980 pesos. Nagsimula na rin ang tag-ulan kaya tiyaking hindi mababasa sa ulan ang mga estudyante at baka magkasakit pa. May mga automatic na payong na pwedeng pagkasyahin sa bag sa halagang 100 hanggang 200 pesos. Ayon sa ilang nagtitinda, mahirap daw magtaas ng presyo dahil hindi malakas ang benta ngayong taon. Pakinggan natin yung pahayag ng ilan sa mga nagtitinda. Grabe tumal ngayon, sir. Magpapasok ka na sa Lunes, wala pa rin. Di tayo kikita sa ngayon. Mababa kasi matumal nga po, kaya ganun na rin ang presyo. Yung noon po, saka ngayon, ganun pa rin po. So ito, Igan, sa gilid lang ito ng simbahan paglabas nyo at andito na yung iba't ibang mga uniforme, may discount kung maramihan ang bibilhin. Ito ang unang balita mula rito sa Parañaque. Bam Alegre, GMA News.
Naglabas sa mga bagong pangalan ng mga dinalhan umano nila ng mali-maletang pera ang 18 nagpakilalang sundalo na humarap sa pagdinig kahapon ng Cayetano Block ukol sa flood control scandal. Itinanggi ng mga binanggit na kongresista at senador ang alegasyon. Ang 18 nagpakilalang ex-Marines inimbitahan ding dumalo sa Blue Ribbon hearing sa Lunes ng Gatchalian Block. May unang balita si Ian Cruz. Si Senador Alan Peter Cayetano na nanindigang siya pa rin ang Senate President ang nanguna sa pagpapanumpa sa mga resource person na dumalo sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng kanilang paksyon. Wala kasi ang mga taga-sekretariat ng komite. Hearing is now called to order. Ang chairperson na si Senadora Pia Cayetano may kasabay raw na pagdinig sa Committee on Ways and Means kaya ipinasa niya ang pangunguna sa pagdinig kay Senador Rodante Marcoleta. Pinuna ni Marcoleta na wala si dating Speaker Martin Romualdez, pati na ang mga aide nito, gayon din ni dating Congressman Zaldico. Ang humarap sa pagdinig, ang mga dating sundalo na naging tauhan umano ni dating Congressman Zaldico. Kasama nila ang abogadong si Attorney Levy Baligod. Ayon sa mga dating sundalo, nagsimula ang pagde-deliver ng mali-maletang pera mula nang maupo bilang House Appropriations Committee Chairman si Ko hanggang sa mawala siya sa poder. Sabi ng isa sa kanila, 3 hanggang 4 na beses kada linggo sila nagde-deliver ng maletang may pera. Gaano ba ang laman nung tinatawag niyong small? Yung small, Your Honor, is naglalaman po ng 20 to 25 million. Pesos? Pesos po, Your Honor. Yung medium? Yung medium po is 40 to 50. Then yung large po, 50 to 70 po. Ilang personalidad ang nabanggit nilang tumanggap umano ng mali-maletang pera. Si dating Speaker Martin Romualdez po. Meron po kaming video at saka mga pictures. Nakapaghatid rin daw sila sa Ilocos. Para kanino naman yung dinala ninyo? Ang narinig ko po nun, sir, para kay President Marcos, sir. Narinig mo lang. Baka naman hindi totoo yung... Kasi nandun ka ba nung i-deliver? Kami po kasi yung nagdala doon sa Deldagat, sir. At si Sergeant Tubay po ang kasama ni Boss Aldi na pumunta doon sa Ilocos. May mga retrato pa ng eroplano. Yung nag-receive lang po kung sino po doon sa Paway po nag-receive po. Alam niyo yung address o yung bahay, kahit barangay lamang? Your Honor, hindi po kasi gabi po kami dumating ni Kong Saldi doon sa area po. Ayon kay Belnard Tube, tabing ilog ang pinuntahan nilang bahay pero hindi niya tsak kung lawa ito o dagat. Doon ma'am sa letter U na bahay ma'am kasi nakikita ko po yung mga picture ni dating president po na si Marcos din po. May picture din po sila ng family din po. Then yung room po yung telepono po kasi may mga pangalan po ng mga anak niya at saka ni... So nakapasok pala kayo? Yes po. Tinanong pa ni Senadora Amy Marcos kung may nakita ba silang opisyal sa Ilocos. Si Kong Sandro, then next po si President, din si First Lady po yung dumating nag-dinner po sila ni Kong Saldi. May dala kayong mga maleta. Iniwanan ninyo doon? Yes po yun. Kanino po? Nag-receive po ma'am si Kong Sandro na po eh. Binasa ni Cayetano na nakasaad sa affidavit ng mga dating sundalo na kasama sa nahatira ng maleta si Senador Tito Soto noong panahon ng kampanya noong 2024. Nagulat ako dito po sa letter E42 nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. In-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. So after lunch, nandun na po kami. Inungkat din ni Cayetano kung bakit nakasama sa listahan si Senador Erwin Tulfo. Nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Ano yung 2 maleta? Anong size? Maliit na po, small tsaka medium. Maraming mambabatas din ang nabanggit na karamihan mga prominenteng figura sa mga investigasyon ukol sa mga confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kabilang na si Bicol Saro Representative Terry Ridon. Si Terry Ridon, sir. Nakita ko, sir, na yung sasakyan niya, BMW yun, sir. Terry Ridon yung congressman ngayon? Yes, sir.
Ilang maleta naman ang binigay mo? Isang maliit din, sir. Idinawit din nila ang ilang miyembro ng Makabayan Bloc at si ML Party List Representative Leila de Lima. Pero Yung pagkabanggit nyo kay Congresswoman Leila de Lima, kasama siya sa mga congressmen ng 19 Congress. Hindi pa siya congresswoman noon eh. Bakit siya kasama rito dun sa listahan ninyo sa paragraph 43? Yun po yung siguro po may lapses po kami dyan kasi, Your Honor, Napagkamalan nyo siyang congresswoman noong panahon na yon? nung panahon na yun, Your Honor, hindi pa po siya kongresista. Pero yung namimit na po kami ni Attorney Baligod, congresswoman na po kasi siya. kasama rin daw sa nahatiran ng pera si Father Flavie Villanueva na kilalang tumutulong sa pamilya ng biktima ng extrajudicial killings noong panahon ng war on drugs. Ang palasyo, hinamon ang mga nag-akusa sa Pangulo na patunayan ang mga aligasyon. Pakita mo na nila ebidensya, madali kasi magturo. Tinawag naman ni Senador Tito Soto na bogus investigation in aid of destabilization ang pagdinig. Anya, ang nabanggit na pangalang Mark na umano'y executive assistant niya na tumanggap ng pera ay namatay noon pang 2015. Binigyang diin niyang hindi pa senador mula 2022 hanggang 2025. Pumalag din si Senador Erwin Tulfo sa akusasyon sa kanya ng isang Bernard Gumban. Kasinungalingan daw ito, kaya kahit si Gumban ay nalilito, partikular niyang pinuna ang paiba-iba umanong bilang ng maleta at halagang laman nito na binanggit ni Gumban. Pinuna rin ni Tulfo ang pagpili lang ng mga binanggit kahit marami umanong nasa unang affidavit. Ang ibang binanggit wala umano sa unang affidavit. Hamon pa ni Tulfo, magkita-kita na lang sa lehitimong Blue Ribbon Committee hearing. Kabilang ang 18 Marines sa inimbitahan ni Tulfo sa pagdinig sa Lunes. Si Tulfo ang chairman ng Blue Ribbon Committee sa kabilang paksyon. Itinanggi rin ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang mga aligasyon. Pagdidiin ni Trillanes, hindi siya tumanggap ng pera mula sa dating mamabata sa Sisaldico para ibigay sa ICC o sa anumang rason. Dahil daw dito kaya muling maghahain ng kaso si Trillanes. Dati na rin sinabi ng ICC na di sila tumanggap ng pera kanino man kaugnay ng mga kaso dito sa Pilipinas. Itinanggi rin ng mga kongresistang binanggit ang mga aligasyon. Kasi nangalingan po yung sinasabi po ni Jolene Cadiao, no? Kahit anong panahon, sa kahit anumang lugar, wala pong dineliver sa akin na kahit ano pong maleta. Wala kaming transaksyon na maaari ko siyang bigyan o maaari niya ako bigyan ng pera. Itong ginagawa po nila ay para lamang i-discredit yung mga miyembro ng prosecution. Ngayon, sinasabi naman nila, binigyan daw ako sa townhouse. So dito kitang-kita na yung pagsisinungaling nila. Sabi naman ni Congressman Pepito Alvarez, ang pagdawit sa kanya ay posibleng may kinalaman daw sa hindi niya pag-endorso sa impeachment complaint laban sa Pangulo. Si Mike Defensor nagpadala sa akin ng impeachment ni Pangulo. Ako yung unang nandito sa cellphone ko, gusto nyo makita, na kung maaari daw endorso ko. Nung hindi ko inendorso, bigla na lang ako nagkapangalan dito. Ayon naman kay Congresswoman Jervy Luistro, layon lang ng aligasyon na sirain ang kanyang kredibilidad. Muli ring iginiit ni Congresswoman Leila de Lima na wala siyang tinanggap na pera, mapasamaleta man, paper bag o anuman. Nagkakabuhol-buhol na anya ang paratang laban sa kanya dahil imbento lang umano ang mga aligasyon. Tinawag naman ni Congressman Zia Adyong na political theater at pamumulitika ang ginagawang ito laban sa kanila. Naniniwala rin siyang sinadya ito para maging distraction sa papalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pinagsamang pahayag ni na dating Representatives Franz Castro, Arlene Brosas at Raul Manuel, tinawag nilang nakakahiyang kasinungalingan ang mga pahayag laban sa kanila. Walaan nila silang anumang proyektong pang-infrastruktura na inirekomenda o ipinanukala. Tugon naman ni dating Congressman Ace Barbers, sa korte na lang daw magpaliwanag ang mga dating sundalo. Political destabilization umano ito para malihis ang atensyon ng publiko sa impeachment ng bise. Pinaghain ng reklamong cyber libel sa Justice Department
si Iloilo Representative Julian Baronda laban sa 18 nagpakilalang ex-Marines at sa kanilang abogadong si Attorney Baligod. Sabi pa ng kampo ng mambabatas, ang karapatan sa malayang pamamahayag ay hindi sumasaklaw sa anilay sadyang paglikha ng mga gawa-gawang aligasyon na ang tanging layunin ay sirain ang reputasyon ng iba, iligaw ang publiko at pahinain ang tiwala sa public institution. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang iba pang mambabatas na pinangalanan ng mga nagpakilalang dating sundalo. Ito ang unang balita. Ian Cruz, GMA News. Dinipensahan naman si Father Flavie Villanueva na organisasyong kanyang kasama sa pagtulong sa mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings. Anila, hindi lang basta mali ang mga paratang kundi malisyoso, mapanira at kawalan ng katarungan para sa isang pari na tumutulong sa mga mahihirap at pamilya ng mga EJK victim. Ang alegasyon daw na may pag-deliver ng maleta malapit sa isang simbahan sa Mindanao Avenue ay hindi totoo dahil wala naman daw simbahan doon. May sinimulan na raw silang legal na hakbang para panagutin ang anilay mga piniling magsinungaling. Inimbestigahan ng National Bureau of Investigation o NBI ang impormasyong sinuhulan umano ni dating Congressman Mike Defensor ang 18 nagpakilalang dating sundalo. Kapalit daw yan ng kanilang pagtestigo na pinag-deliver sila ng mali-maletang pera ni dating Congressman Saltico sa iba't ibang personalidad. Ayon sa NBI, base sa affidavit ng isang malapit sa isa sa mga nagpakilalang dating sundalo noong April 28, 5 milyong piso raw ang inoffer ni Defensor. Nang bumalik ang informant at nagsumite ng supplemental affidavit noong May 6, sinabi niyang 350,000 pesos ang paunang bayad. Pinasampina na ng NBI ang 18 dating Marines at si Defensor. Welta naman ni Defensor at ilan sa mga nagpakilalang dating sundalo. Ganyan-ganyan ang ginawa nila noon kay Gutesa. No, sinabi nila, pinapirma nila na kami daw ni Marcoleta nag-offer ng pera para magsalita lang ganon. Huwag niyong sabihin na tumanggap kami ng 5 milyon. Pagpalit yung dignidad namin bilang isang dating sundalo. Kung may pera po ako, naipagumot ko na po yun. Pinatatawag ni Senador Alan Peter Cayetano sa NBI Director Melvin Matibag para harapin si Mike Defensor at ang 18 dating sundalo. Sagot ni Matibag, hihintayin niya ang sabpina mula sa anyay proper Blue Ribbon Committee at handa raw siyang sumagot sa mga tanong. Hindi na raw magsusumiti ng tugon sa mga sagot ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment ang House Prosecution Panel. Kung bakit, alamin sa unang balita ni Tina Panganiban Perez. Hindi na reply ang ihahain ng House Prosecution Panel kaugnay ng sagot ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment laban sa kanya, kundi isang manifestation o paliwanag kung bakit di na sila maghahain ng bagong tugon sa mga binanggit ng bise. Well, our position is not to file a reply because we believe na they did not dispute any allegation of facts doon sa Articles of Impeachment. It has been prepared already. So, peperma na lang ang mga House prosecutors. Balak din ng House Prosecution Panel na kausapin si Senate President Pro Tempore Win Gatchalian tungkol sa pahayag nitong manunumpa ulit ang mga senator judge para sa impeachment trial. Pangamba ni Luistro, baka makwestiyon pa ito dahil nakapanumpa na ang mga senador. We do not want to compromise the impeachment trial to the issues on leadership that is happening in the Senate, no? So we will be reaching out to the new leadership. Kung meron anyang dapat manumpa, baka yung bagong presiding officer kung mapalitan nga. Inamyendahan ng 12 nagdeklara ng quorum sa Senate session ang Impeachment Rule 2 na nagsasabing Senate President ang presiding officer ng impeachment kung hindi Pangulo ng bansa ang nililitis ng impeachment court. Sa bagong rules, pwedeng palitan ng Senate President bilang presiding officer kung may pipiliin ang mayorya ng mga senador na present sa paglilitis.
sa aking pananaw, I think yung presiding officer ang kailangang mag-take ng oath as such. Paano kung makatanggap ang House Prosecution Panel ng magkaibang utos mula kay Gatchalian at kay Senator Alan Peter Cayetano kaugnay sa impeachment? Ni-recognize at kinilala po ng House of Representatives ang bagong leadership sa pangunguna ni Acting SP Senator Win Gatchalian. We will be following the instruction order which will be coming from the new leadership. Irrespective of who the Senate leadership is, tuloy po yung trial. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez, GMA News.